Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang Prinsipe ng Ruby. Doon, sa malayong lugar sa Persya, naglalakad ang isang pulubi sa pampang ng ilog. Sa biglaang paglubog ng ilog na yon, nag-iwan ito ng maraming putik sa paligid. Naghanap naman ng isda ang pulubi na maaaring naiwan sa paglubog ng ilog. Kung suswertehin ako ngayon, baka makahanap ako kahit 2 isda dito ngayon. O baka nga makatatlo pa. Pero may mas mahalagang bagay pa ang naghihintay na makita niya. Wow! Ang laki nito at napakakinang! Marami na siguro akong mabibiling pagkain sa hapunan nito mula sa batong to. Nagmadaling pumunta ang pulubi sa kaibigan niyang nagtatrabaho para siya sa kusina ng mahardika. Uy, bato! Saan mo nahanap to? Doon sa pampang! Makinig ka kaibigan, marami ka nang naitulong sa akin. Naintindihan ko namang hindi mo ako pwedeng ilibre na lang palagi ng hapunan. Sa tingin mo, ilang hapunan kaya masusustentuhan ng batong to? Bato? Hindi mo ba alam na Ruby yan, kaibigan? Mababago nito ang buhay mo! Dalhin mo yan sa siya ngayon din! At makinig ka, humingi ka ng 2 malalaking palayok ng ginto kapalit ng rubing hawak mo ngayon. 2 malalaking palayok? Oo! Wala nang baba pa roon! Naiintindihan mo? Nakinig ang pulubi sa kaibigan niya at agad na umalis para puntahan ang siya. Nagulat ang siya nang makita niya hindi pa siya nakakakita ng ganoong kalaking ruby sa buong buhay niya. Bibigyan kita ng 3 palayok ng ginto para sa rubing dala-dala mo. Ayos na ba sa'yo yun? 3 palayok ng ginto! Ginoo! Ito na po ang pinakamasayang araw ng buhay ko! Kinuha ng pulubi ang 3 palayok ng ginto at saka umalis. Mahalagang bato ito. Ireregalo ko ito sa 18 kaarawan ng aking anak. Sigurado ako magiging maganda ang buhay ng anak ko dahil dito. Nilagay niya ang ruby sa isang malaking baol at kinandado itong mabuti. Sa araw ng 18 kaarawan ng kanyang anak, kinuha ng siya ang tinatago niyang ruby. Nang mabuksan niya ang baul, Ay! Sino ka? Ginoo, ako si... Mga kawal! Magnanakaw! Ninakaw mo ang itinabi kong ruby! Ibigay mo sa akin ang ruby ngayon din! Ginoo, sinong magnanakaw ang nanakawin ng ruby tapos ikakandado ang sarili niya sa baul? Pero wala na po talaga. Ang ruby nyo. Hindi ko na po may babalik ang ruby nyo. Nandito po ako kapalit ng rubing yon. Ako po ang prinsipe ng ruby. At hinihiling ko pong huwag nyo nang alamin kung paano ito nangyari. Prinsipe ng ruby! Magnanakaw ka! Akala mo ba ganun-ganun lang yon? Nawala ang mahalaga kong ruby ngayon ikaw ang nakita ko sa bowl. Pagkatapos wala akong karapatang magtanong sa'yo! Tama po kayo. Naiintindihan ko po ang pangamba ninyo, Ginoo. Pero kahit anong mangyari, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kung saan ako nanggaling. Kung ganun rin lang, pues wala na akong magagawa pa. Dahil natagpuan kita sa baul ng palasyo ko, gagawin mo ang lahat ng iutos ko. Magiging tagapagsilbi ka rito. Opo, Ginoo. gusto na sanang ipaligpit ng siya ang prinsipe ng ruby pero hindi niya ito magawa. Nadala ang hari sa mga mata nito at sa kalmadong boses ng prinsipe kung kaya hindi niya maiutos na ipapatay siya. Pero hindi pa rin mawala ang galit niya sa pagkawala ng kanyang ruby. Binigyan niya ng mga kakatuwang trabaho ang prinsipe tulad ng paghahardin at paglilinis sa palasyo. Pero kailanman hindi nagreklamo ang prinsipe. Sa katunayan, ginagawa niyang dahilan nito para mapalapit sa prinsesa. Unti-unti nang nahuhulog ang loob niya sa prinsesa. Yung magnanakaw na yon! Ang lakas ng loob niyang nakawan ako! Ano bang gagawin ko sa kanya? Teka, alam ko na! Nang sumunod na araw, pinatawag niya ang prinsipe. Makinig ka! May naninirahang dragon sa katubigan ng Persya. Ilang beses na itong winasak ang barko namin. Naapektuhan na ang aming mga ngalakal. Kunin mo ang espada ko at talunin mo ang dragong yun. Yan ang utos ko!
Ano? Grabe naman talaga Hindi ba delikado yun? Ano yun? Hindi ba delikado yun? Susundin ko po, kamahalan. Pero kailangan ko po ng plauta. Tutugtugin ko po yun para himukin ng dragon na umahin sa tubig papunta sa gubat. O sige, pero hindi ka matutulungan nun. Mas delikado naman siya sa lupa kaysa kapag nasa tubig. Pero ito lang po ang paraan para magawa ko ang utos nyo, kamahalan. Hindi po ako pwedeng tumapak sa tubig. Bumayag naman ang siya. Hindi pwedeng tumapak sa tubig! Anong klaseng prinsipe ba ito? Nagpadala na ako ng magagaling na mandirigma para labanan ang dragon na yon at walang nakabalik. Sasapitin din niya ang kapalarang sinapit ng mga kawal. Kinuha na ng prinsipe ang bangka at ginamit ito para makarating sa gubat. Pumunta siya sa gitna ng gubat kung saan bakante at naghanda na para tawagin ang dragon mula sa tubig. Yumanig ang lupa habang papalapit ang dragon. Nang umalinsangan ang hangin, naramdaman ng prinsipe na malapit na ang dragon. Buong lakas na sumugod ang dragon. Pero hindi natinag ang prinsipe. Sa isang impas ng espada niya, Hindi na kita papatayin. Pero ipangako mong hindi mo na ilulubog pa ang mga barko dito at hindi mo nagagambalain pa ang mga taga rito. nakabalik na sa palasyo ang prinsipe. Nagulat ang lahat nang makita siya. Kamahalan, ginawa ko na po ang utos nyo. Di na po babalik ang dragon kahit kailan. Matapang kang prinsipe, ha? Napabilib mo ako, iho. Hoy, naniniwala na ako sa'yo ngayon. Hindi ko alam kung sino ka o kung saan ka nanggaling. Gayunpaman, igagalang ko ang hiling mong wag nang magtanong tungkol sa'yo. Sabihin mo, anong gusto mo? At tutuparin ko ang hiling mo. Kamahalan, iniibig ko na po ang mahal na prinsesa. Sa inyo pong pahintulot, gusto ko na po sanang pakasalan ng inyong anak. Sige, at nagumbinsi mo ko sa katapangan mo, iho. Kung gusto kang pakasalan ng anak ko, sino ba naman ako para tumutol? Humanga rin ang prinsesa sa katapangan ng prinsipe. Agad siyang pumayag na magpakasal dito. Mahinhing dalaga ang prinsesa. Mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Masaya niyang inalagaan ang kanilang kaharian. May isang tanong lamang ang bumabagabag sa prinsesa. Mahal ko, wala akong alam tungkol sa'yo. Kung sino ka bang talaga, pwede bang malaman ko kung saan ka nanggaling? Pakiusap, huwag mo akong tanungin yan. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Kapag sinabi ko, mawawala na ako ng tuluyan sa'yo. Nalungkot ng husto ang prinsesa. Mahal niya ang prinsipe at gusto niyang malaman ang tungkol sa kanya. Isang araw, magkasama sila malapit sa dagat, muli niyang tinanong ang prinsipe. Nalungkot naman ang prinsipe at hiniling na huwag sana siyang piliting sabihin pa ito. Pero bakit? Bakit hindi ko pwedeng malaman? Pakiusap, sige na, sabihin mo na. Alam mong mahal na mahal kita. Ayokong makitang nahihirapan ka. Kung gusto mo talaga, sige sasabihin ko na kung sino ako. Ako ay... Kulong! Mga kawal! Ibalik niyo ang asawa ko! Hinanap ng mga kawal ang prinsipe sa buong karagatan. Pero hindi nila ito matagpuan. Sinisi ng prinsesa ang sarili niya. Sinubukang pagaanin ng lahat ang kanyang kalooban at ipaliwanag na wala siyang kasalanan pero hindi siya nakikinig. Hindi kasi ako nakinig sa kanya na huwag na siyang tanungin kaya siya nawala. Hindi kinaya ng prinsesa ang kalungkutan at tuluyang nagkasakit na malubha. Marami ng doktor ang tumingin pero walang makagamot sa kanya. Nag-alala na ang siya sa kalagayan ng anak niya. Isang araw noon, dumating ang utusan niyang may daladalang balita. Mahal na prinsesa, kamahalan! Ay nako, napakaraming ilaw kagabi doon sa karagatan. Mga genie, sumasayaw sila. Abay, napakaganda! Anong kalokohan yan? Hindi totoo yun, Jeannie. Umalis ka na nga. Pero nakita ko po. Suot niya ang pinakamakinang na ruby sa ulo niya. At Ano? Ruby ba ka mo?
Alam ko pong hindi kayo naniniwala sa mga genie pero Wala akong pakialam sa mga genie. Dalhin mo ako sa lugar na yon. Nang gabing yon, nagpunta nga sa gubat ang prinsesa at ang utusan nito. Saka nagtago sa mga halamanan malapit sa dagat. Naghintay sila doon hanggang sa dumilim. Nang biglang makakita nga sila ng mga ilaw na lumilipad mula sa dagat. Unti-unti itong nabuo at naghugis ang isang genie at mga maliliit na tao. Maya-maya pa, umahon na ang hari ng karagatan kasama ang mga kawal nito. Ginto ang suot nito at may hawak itong setro. Pagkatapos, nagsimula na nga ang palabas. Nagsasayaw mga genie at nagtanghal ang maliliit na tao. Pero hindi naman ito pinansin ng prinsesa. Napako ang tingin niya sa lalaking nakatayo sa tabi ng hari. Hindi niya makakalimutan ang kulay asul ng mga mata nito. Ito ang pinakamamahal niyang asawa. Nakatayo na para bang estatwa roon. Ang prinsipe! Naging matapang ang prinsesa ng oras na yun. Tinakpan niya ng belo ang kanyang mukha at lumabas sa pinagtataguan niya. Sumayaw siya kasama ng mga genie. Nabighani ang lahat sa kaaya-ayang pagsayaw ng prinsesa. Magaling! Kahanga-hanga ang iyong pagsayaw! Anong gusto mo, Iha? At ibibigay ko agad sa iyo ang hiling mo! Kamahalan, anak po ako ng siya. Asawa po ng prinsipe ng Ruby. Nakatabi ninyo sa inyong trono. Pakiusap, ibalik niyo na po sa akin ang asawa ko. Wala na po akong ibang hihilingin pa. Nayamot ang hari sa sinabi niya at bumalik ulit sa dagat. Isinama niya rin ang prinsipe. Wag! Sandali! kamahalan! Tingnan niyo po yun! Nagmadaling lumapit sa pampang ang prinsesa. Umahon nga ang prinsipe. Bago pa niya maunawaan kung ano nangyayari, nakipag-usap ang dagat sa kanya. Pwede na siyang makabalik ngayon. Pero huwag mong kalimutan kung paano siyang nawalay sa'yo. Matuto ka na. Mahal ko! Nagbunyi ang buong kaharian sa pagbabalik ng prinsipe ng Ruby. Mula noon, natuto na ang prinsesa. Hindi na siya muli pang nag-alinlangan sa kanyang asawa at nagtanong pa sa buhay nito sa karagatan. Masaya na siya kasama ang prinsipe. Mahal na mahal niya ang kanyang prinsipe. At naging masaya sila habang buhay.